Isang matagumpay na mag-asawang online sellers, biglang pinaslang. Ano ang dahilan sa likod ng kanilang trahedya? Sino ang may kinalaman at paano sila natagpuan? Samahan niyo kami sa paglalakbay sa likod ng malagim na kwento ni Lerms at Arvin Lulu. Sa isang ordinaryong hapon noong October 4, 2024, isang trahedya ang naganap sa tahimik na bayan ng Mexico, Pampanga. Ang mag-asawang Lerma Lerms, Waje Lulu at Arvin Dairit Lulu ay bumabiyahe sakay ng kanilang itim na Toyota Hilux pickup truck sa Paroba Street, Barangay Santo Rosario. Hindi nila alam na ang araw na iyon ay magiging huling paglalakbay nila. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, dalawang lalaking nakamotorsiklo ang biglang lumapit sa kanilang sasakyan. Bago pa man makapaghanda o makatakas ang mag-asawa, pinaulanan sila ng bala ng mga suspek. Tinamaan ng 6 na bala si Arvin, habang si Lerms naman ay 3 beses na pinaputukan. Agad na isinugod sila sa pinakamalapit na ospital, ang Mexico Community Hospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, idineklara silang dead on arrival. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanilang komunidad. Kilala si Lerms bilang isa sa mga matagumpay na online seller at top distributor ng sikat na cosmetic brand na Brilliant Skin. Si Arvin naman ay palaging nasa tabi ni Lerms, sumusuporta sa kanilang negosyo. Dahil sa kanilang tagumpay at mabuting reputasyon, maraming tao ang nagtanong, sino ang may motibo upang patayin ang isang masaya at matagumpay na mag-asawa? Agad na nagsimula ang masusing investigasyon ng Philippine National Police, PNP, sa kaso. Gamit ang mga ebidensya mula sa CCTV footage at testimonya ng mga saksi, unti-unting nakilala ang mga suspek. Noong October 15, 2024, 10 araw matapos ang insidente, inaresto ng PNP ang 7 tao na hinihinalang may kinalaman sa pagpatay. Kasama sa mga inaresto ang itinuturing na mastermind ng krimen. Ayon sa mga ulat, ang mastermind ay isa ring online seller at malapit sa mag-asawang Lulu. Lumabas sa investigasyon na ang mastermind ay may malaking pagkakautang kay Lerms at Arvin. Umaabot sa halagang 13 million. Dahil dito naging malinaw na ang malaking utang ay isa sa mga pangunahing motibo sa pagpatay. Ang matinding tensyon na dulot ng utang na ito ay nagbunsod sa mastermind na gawin ang isang hindi kapani-paniwalang krimen. Bukod sa utang, lumabas din sa investigasyon na may personal na inggit at kompetisyon sa pagitan ng mastermind at ni Lerms. Bilang kapwa online seller, ang mastermind ay naghangad na maging exclusive distributor ng produktong ibinebenta ni Lerms. Subalit, dahil sa malaking tagumpay ni Lerms sa industriya, tila naging hadlang ito sa mga ambisyon ng mastermind. Sa pananaw ng suspek, ang pagkawala ni Lerms ay magbibigay daan sa kanyang pag-asenso sa negosyo. Ang masaklap na trahedya ay hindi lamang nagdulot ng lungkot sa pamilya ng mga biktima, kundi pati na rin sa mga kasamahan nilang online sellers. Naging simbolo ng tagumpay si Lerms sa kanilang industriya at ang kanyang biglaang pagkawala ay tila nag-iwan ng malaking puwang. Sa kabila ng pagkamatay ng mag-asawa, patuloy na nananawagan ang kanilang mga kaibigan at pamilya para sa hustisya. Hindi naging madali para sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mag-asawa ang pagharap sa kanilang pagkawala. Araw-araw silang nagdadasal at umaasa na mabibigyan ng katarungan ang trahedya. Patuloy din ang kanilang pakikipagtulungan sa mga autoridad upang matiyak na ang mga responsable ay managot sa batas. Ang kasong ito ay nagpakita rin ng malalim na panganib na maaaring harapin ng mga negosyante. Bagamat ang online selling ay isang oportunidad para sa tagumpay, hindi maikakaila na may mga negatibong aspeto rin ito. Kabilang ang kompetisyon at inggit. Ang pag-asenso ni Lerms sa industriya ay nagdala ng mga hindi inaasahang kalaban. Mga taong handang gawin ang lahat para maabot ang kanilang ambisyon. Ang pamahalaan at mga ahensya ng pulisya ay patuloy na nagsisikap na mapanagot ang mga kriminal. Sa bawat hakbang ng kanilang investigasyon, unti-unti nilang nalalantad ang malalim na motibo at ugnayan ng mga suspek sa mag-asawa. Isa itong kwento ng panloloko, utang, at pagnanais na magtagumpay sa anumang paraan, kahit pa ang resulta ay trahedya. Habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso, ang publiko ay nagiging mas mapanuri sa mga transaksyon sa online selling.
Marami ang natututo mula sa karanasan ng mag-asawa at nagtatanong kung paano nila maiiwasan ang ganitong uri ng panganib. Ang trahedya ng mag-asawang Lulu ay nagsilbing paalala sa lahat na maging maingat at mapagbantay sa kanilang mga negosyo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Brilliant Skin, ang cosmetic brand na ibinebenta ni Lerms, ay nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng isa sa kanilang mga top distributor. Ipinahayag nila ang kanilang suporta sa pamilya ng mga biktima at nangako silang tutulungan ang mga autoridad sa kanilang pagsisiyasat. Sa kabila ng pagluluksa, patuloy na ipinaglalaban ng pamilya ni Lerms at Arvin ang hustisya. Nananawagan sila sa publiko na makiisa sa kanilang kampanya para sa katarungan. Naniniwala sila na sa tulong ng batas at ng kanilang mga kaibigan, darating ang araw na ang mga nagkasala ay mapapanagot. Ang krimen na ito ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa industriya ng online selling. Ang mga negosyante ay mas naging maingat sa kanilang mga transaksyon at mas pinipiling mag-ingat sa kanilang pakikisalamuha sa ibang tao. Ngunit sa kabila ng mga takot at pangamba, patuloy pa rin ang laban ng mga natitira, ang laban para sa hustisya at kapayapaan. Patuloy ang mga ulat mula sa media tungkol sa progreso ng kaso. Ang mga pagsisikap ng PNP upang makamit ang katarungan ay walang patid. Araw-araw nilang hinahanap ang mga ebidensya at mga testigong maaaring magpatunay sa pagkakasala ng mga suspek. Sa bawat hakbang ng hustisya, ang pamilya ni Lerms at Arvin ay nagiging mas malapit sa kanilang pangarap, ang makamit ang katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkawala, nananatili ang kanilang pag-asa na isang araw, makakamit nila ang hustisya.